Hello mga kananay, magandang araw. Ayan, upo nga naman po ang ating iluluto ngayong araw. Kaya ayan, nahati-hati ko na at nabalatan itong ating upo. Kaya parang papaya na siya. Pero upo po yan mga kananay. Ayan, at sisimulan ko na nga pong hiwain ang ating upo. Ayan, at hihiwain na nga po muna natin itong ating iluluto. Tagal na panahon nga po akong hindi nakatikim na rin upo na ito dahil sabi nila pagka bagong panganak daw, pinabawal itong pakain dahil ito ay nakakalaki daw po ng tiyan o puson. Sabi nila, kaya ayan, sige. Wala namang masama kung maniniwala, di ba mga kananay? Kaya ayan, dahil malaki naman na po yung kambal, pwede na akong kumain ito. Kaya ayan. At ako'y tikim na rin talaga ng ganitong gulay. Yayarin ko nga lang po itong ating paghihiwa para tayo makapagsimula na sa ating pagluluto mga kananay. Kaya let's go! Babalikan ko na lang kayo maya-maya ng konti. Dahil handa na nga aking mga kakailanganin sa aking pagluluto mga kananay, ayan, at painit na nga ako ng kawali at mantika. Nang mainit na nga ang ating mantika, ilagay na natin ang ating sibuyas. Lagay na rin natin ang ating alamang. Dahil naigisa naman na ang ating alamang bago ko ilagay dyan, at isusunod ko na nga rin po ang ating kamatis. At nagisa na nga po ang ating kamatis, lagay na rin natin ang ating upo. Ayan, haluin lang natin. Lalagyan ko lang siya ng onting-onting tubig dahil kusa naman po siyang nagtutubig itong ating upo kapag niluluto. Kaya kahit konti lang ilagay mo, okay na siya. Dahil kusa naman nagtutubig ang ating upo kapag yan, haluin lang natin ng kaminsan-minsan dahil luto na siya. Kabilis maluto. Yan, di ba sabi ko sa inyo mga kananay, kung sa siyang magtutubig at magkakaroon siya talaga ng sabaw habang niluluto mo siya. At ayan, lalagyan na natin siya ng pampalas. Lalagay din ako ng konting asin dahil konti lang naman po yung ating inilagay na patis kanina. At ayan, hihintayin na lang natin siyang maluto mabuti. At ayan mga kananay, luto na nga ang ating upo, kaya pwede natin patay ng ating kalan. Ayan. Pwede tayo magsandok ng ating Ayan, luto na nga. Ayan, may nakasampa na nga po sa sampa ng bata sa ating lamesa. At siya'y nagliligalig habang tayo nagbibideo. Kaya ayan, pinagbigyan ng hilig. At dahil tapos na nga rin tayo mga kananay sa ating pagluluto. At ayan, nakikita nyo naman, inasikaso ko na nga rin ang ating paligid. Matagal ko na nga rin po talagang binabalak na putulin niya mga talong na hindi naman na namumunga. Dahil magtatanim na nga rin tayo ng panibago. Ang kaso nga lang ay hindi ko laging maharap dahil nga marami akong ginagawa sa buhay. Alam niyo na may kananay nyo, may kambal, may mga bata pa akong estudyante, at syempre andyan pa yung mga alaga akong mga baboy. Kaya talagang sobrang dami kong ginagawa sa araw-araw, kaya minsan hindi ko rin talaga naaasikaso kaagad. Kaya habang hindi pa nga umiiyak ang kambal at hindi pa masyadong tirik ang init, ayan, sinamantala ko na talagang magtanim dyan mga kananay. At ayan, habang pinapanood ako ng aking kambal at ang aking mga anak, at may taga-video pa talaga ako dyan mga kananay. At ayan, ang aking punla mga kananay, ang itatanim nga po natin dyan ay talong din. Tumubo dyan sa aking agusan ng tubig.
galing din po siguro yan sa ating talong dyan na pinutol. Dahil marami naman siyang bunga dating nahinog at gumulang. Ayan, pinabayaan ko lang dyan. At tumubo nga mga kananay. At ayan, tinatanim ko na nga po mga kananay. At 5 piraso nga lang po yan mga kananay ating itatanim dyan. Dahil yun lang yung punla dyang tumubo. Kaya, kesa masayang lang, diba? Itanim na lang natin. At malaki rin po talagang tulong yung mga tanim-tanim kong gulay kapag wala akong maibiling ulam o wala kaming pera. Ayan, meron akong pipitasin at meron akong mailuluto. Ayan, at tinatanim ko na nga po mga kananay. At sa tabi nga po niya mga kananay, meron akong tanim na talbosan ng kamote. Para naman kahit papano kapag gusto kong magluto ng isda, meron na lang akong kukuhaning talbos at hindi ko na bibilhin pa sa tindahan. At kahit nga po nilaga lang o inadobo yung ating talbos ng kamote, talaga namang nakakaraos na kami sa pang-ulam namin talaga. Kaya malaking tulong talaga ang mga tanim-tanim na gulay. At ayan, dinidiligan ko na nga po ang ating tinanim. At ayan, dinamay ko rin ang ating talbos ng kamote. Dinamuhan ko na rin siya para mabilis lumago ang ating tanim. Kaya sa mga kananay ko dyan, sinasuggest ko talaga na magtanim-tanim tayo para meron tayong aanihin. Ang sabi nga nila, kapag may itinanim, may aanihin. At hanggang dyan na nga lang ang ating video mga kananay, at ako'y magdadamo pa. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like and subscribe. Bye-bye! Thank you for watching!